Hello guys, video testing tayo. Welcome to 5th generation Hobby Shop. And shoutout po pala kay Sir Darrell of Davao, sir. Welcome po sa 5th generation Hobby Shop. This is your unit, the 2011 High Kappa T-Rex Airsoft Pistol ng WE. Okay, made in Taiwan. Ito po yung request nyo, sir. .25 na po ang isasama natin bala. 3,000 shots. Airsoft BBs. Plastic BBs. At ito naman po yung kanyang gas. Pop Dino number 12. Standard power. Ito po yung box. Ayan, WE High Kappa T-Rex silver slide, black frame, airsoft gun, made in Taiwan. Ayan. Isa na natin. Ito, owner's manual. Ito po yung ganyang magazine, 30 rounder. Metal. At may kasama po siyang mounting plate para sa red dot sight. At ito yung unit. Ayan. High Kappa T-Rex semi-auto. Semi-automatic. Ambidextrous manual safety. Ayan. So, pag sinabi pong ambidextrous, magkabilaan po yan. Okay. Working. Then, ito, beaver tail safety niya. Pag hindi po ito nadidiinan, hindi rin siya puputok. Ayan. So, kailangan diinan po. Ayan. So, automatic po, pag ginawakan nyo yan, nadidiinan. Kaya dapat diinan nyo po. Kasi pag hindi siya nadidiinan, baka ang tendency, pwede siyang mag-open chamber. Mag-open chamber siya kahit na may bala pa. Okay, kasi hindi siya fully activated yung beaver tail. Naka fiber optic sight na siya rear, then fiber optic sight na rin siya front. May cut siya sa slide, ported, tapos rated na yung slide niya, front and rear. Naka magwell na rin po. Staple grip with the accessory railing. Pwede ka maglagay na accessories, flashlight, threaded yung barrel, so pwede po kayo maglagay ng tracer units. So, ayan, your 2011 High Kappa T-Rex ng WE. So ayan po. Okay, lagay tayo ng gas, bala, okay. So bali po ito, pag wala na pong bala, mag-open chamber po siya. Diba? Pag empty na yung magazine niya, mag-open chamber po. Ganyan. Okay? So, bibigyan ko po kayo ng tip para hindi mapudpod yung part na to. Yung part na yan, sir, between the slide release and the notch, yung sa slide, kung saan sumasampa yung slide release. Katagalan kasi napupudpod yan pag palagi nyo pong ganitong gagawin. Yan. So, pag palagi pong ganyan ang gagawin nyo, sir, mapupudpod po yan. So, ang technique po dyan, para hindi mapudpod, pag nag-open chamber, bali, itulak nyo lang siya ng kaunti. Tulak nyo siya ng kaunti, then, gumigit na po, no? Nasa gitna yung slide release. Yan yung mismong sinasampahan niya. Ngayon, pag nasa gitna siya, tsaka mo siya ibababa. So, hindi sila nagkikiskisan. Kasi pag ganyan lang, baba mo lang siya, itong part na to, ito, yan, mapupudpud po yan. So, pag napudpud yan, hindi na siya mag-open chamber. Kaya mas maganda rin, habang bago pa, pwede mo siyang lagyan ng buffer, recoil buffer. Yung recoil buffer na yon,
Pag nilagyan nyo po dito, pakita ko lang sa inyo, no? Paklasin natin. Meron po siyang recoil buffer na stock. Ito po yun, yung kulay itim. Yan po yung recoil buffer. Ngayon, pag nilagyan nyo po siya ng isa pang recoil buffer, diba, isang peraso lang, ganito kakapal din, hindi na siya mag-open chamber. Kasi po, balik lang natin. Hindi na po siya aabot dito. So, bali pag meron na siyang recoil buffer, hanggang dito na lang yan. Yan, hanggang dyan na lang yan. So, hindi na siya sasampa dyan sa may notch. So, ang kagandahan nun, hindi mapupudpud yan. Okay? Pero, hindi na siya mag-open chamber. Nga lang, hindi na siya mapupudpud. Yun yung kagandahan. Yun yung purpose ng recoil buffer. Okay? At saka sa lakas din ng T-Rex, kaya yung iba, naglalagay sila ng buffer. Recoil buffer. Okay? Yun yung purpose nun, sir. Okay? So, habang bago pa, ma-preserve mo yung slide. Kasi, pag etong buong slide ang papalitan mo, medyo mahal din. Okay? So, yun yung tip. Yun yung tip. So, ngayon, ang gagawin nyo na lang, dahil wala pa naman kayong recoil buffer, ang gawin nyo, yung binigay ko sa inyong tip, na pag nag-open chamber siya, huwag nyong gagamitin tong slide release. Kumbaga, bali itutulak mo lang siyang ng konti, tapos siya kung siya ibababa, siya kung siya release. Eh, ganun po. Okay? Talagay tayo ng gas para ma-chronograph natin. Ma-test natin yung EPS. Sa paglalagay, sir, ng gas sa 3 segundo lang. Tapos, inverted position po. Patiwarik. Okay, and then, etong nilagay kong 3 segundo, diba, nag-charge ako nag-load ako ng gas 3 segundo. Yung 3 segundo na yun, sir, makakaubos po yun ng, sabihin na nating 20 to 30 rounder o 20 to 30 shots na bala. Makakaubos yung 3 segundo. So, ibig sabihin po, matipid siya. So, ibig sabihin, hindi every time maglo-load kayo ng BBs, lagay kayo ng gas. Hindi po. So, ubusin nyo po muna yung kinarga nyo bago kayo maglagay ulit ng gas. Mapapansin nyo naman, pag ubos na yung gas, mahina na yung putok. Kumbaga parang supot na yung putok. Diba? Mahina na siya. So, that's the time na maglagay kayo ng gas. Pero, pag may gas pa, huwag nyong lagyan. Ubusin nyo po muna. Kasi pag lagay kayo ng lagay, mag-overcharge. Mapapansin nyo yung unit. Pag pumuputok kayo, lumalabas dito sa gilid yung mga gas. So, hindi rin maganda yun pag over sa gas. Okay? So, 3 segundo lang nilagay ko. Okay, ngayon test natin sa EPS. Okay, Sir Darrell. Testing tayo sa chronograph. Testing natin kung ilang EPS. Okay. Airing 364.4. 364.4. Isa pa. 360.8. Ayan. Last 360.4. So, doon po naglalaro yung kanyang EPS. Okay, Sir Darrell. Okay, so ngayon proceed tayo sa shooting test. Okay, Sir Darrell of Davao, shooting test tayo ng inyong high kappa T-Rex. Okay, shooting test. Firing. Okay, open chamber. So, ibig sabihin po, wala ng bala. Release the magazine. And then, yung tinuro ko po sa inyo kanina.
Yan. Then, the cup for safety. Okay, Sir Darrell of Davao, okay na po ang inyong unit. This is the 2011 High Kappa T-Rex by WE Airsoft Gas Blowback Pistol. If you have more question, message lang sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.